ay nagimbal ang buong mundo sa kalamidad na tumama sa ating bansa. Isang pambihirang pagkakataon sa kasaysayan na hindi kailanman malilimutan. Ito ang hagupit ng bagyong Yolanda sa Bisayaan. Sa ngayon ay patuloy ang pag-aaral ng mga sayentipiko sa kalagayan ng ating panahon. Ngayong umaga, ating makakasama ang Manila Observatory Regional Climate System Head and one of the outstanding women in nation service na si Dr. Gemma Narisma. Atin siyang kilalanin. Nagbabago na ang panahon ngayon. Alamin natin kung saan tayo. Alamin natin kung paano maghanda. So first of all, you took up a doctorate degree in atmospheric science. So ito ba yung talagang childhood dream mo? What made you decide to go into this field? I've never heard of atmospheric science until I finished college. So I was not really aware that there was such a field. Meron palang atmospheric science. But then, nung bata pa ako, mahilig na ako sa science at saka math. Yung tatay ko kasi civil engineer and he was also good in science and math. So I've always liked science and math nung high school ako sa subjects ko. So afterwards, pagkatapos kong magkolehiyo, I was physics nung undergrad ako. And then nag-masters ako in an environmental science. And then I decided to focus afterwards on atmospheric science. So as the head of the Regional Climate System of the Manila Observatory, ano naman yung masasabi mo sa mga nangyayari sa ating bansa tungkol sa climate change? Masakit, no? Masakit sa puso na napakalakas ng Yolanda. Pag-iisipin din natin, ilang taon na rin na ang daming bagyo na ang lakas-lakas ng impact sa atin sa Pilipinas. So, ito yung mga sinasabi namin na malamang sa pagbabago ng klima, mas malaki nga ang probabilidad na mas malalakas, no, at mas intense yung mga typhoons natin, tropical cyclones, no. So, sabi namin, minsan kasi bilang scientist, napakahirap sabihin na ang isang bagyo tulad ni Yolanda, dahil talaga sa pagbabago ng klima, mahirap sabihin yon. Pero ang masasabi namin, malaki yung posibilidad na dahil sa pagbabago ng klima, lumalakas at nagiging intense yung tropical cyclones. And ito siguro yung kailangan nating paghandaan. Since ito na nga ang tinatawag na new norm, ano naman po yung mga advice na mabibigay nyo sa karaniwang tao para nga matulungan na malesen itong climate change? Yung climate change kasi, kaya umiinit yung mundo, it's a global issue dahil yan sa pag-release natin ng mga carbon sa atmosphere natin. No? So, it also requires a global effort. But we ourselves, we consume carbon-based fuels. Meron din tayong mga ginagawa sa pang-araw-araw natin, nakaka-release ng carbon sa atmosphere. Konti lang, di katulad sa ibang bansa. Pero siguro, maganda na rin na biging sa mga nire-release natin na kumbaga pollutants into the atmosphere because a little of something whenever they accumulate becomes a lot in the atmosphere, and that's what's happening kasi sa pakonti-konti yung mga nire-release ng mga tao naiipon dun sa atmosphere natin kaya umiinit na yung mundo. So yun siguro yung kailangan nating pagbantayan. Dahil nga sa inyong contribution sa field of science, you were named one of the outstanding women in nation service. So ano naman yung feeling na nabigyan kayo ng ganitong pagkilala? Siyempre, katuwaan, talagang, and I feel very honored. In fact, I was already honored that I was selected in the few people who went through a final interview with the Chief Justice. It is a great honor. In fact, sabi ko, naku, am I worthy? Parang sinasabi rin natin yon. And then I just reflected that the worthiness does not end in the receiving of the award. It's a recognition and an affirmation of the work that we have done. But then it also challenges us to continue this kind of work and even make it better and do something for our country through science because I was awarded for atmospheric science. So ipagpatuloy ang gawain namin bilang scientist para makapaghanda tayo para din sa kinabukasan. So finally, mayroon na lang po ba kayong message para sa ating mga manonood? Let's be aware, let's take care of our environment, let's look at our communities, let's look at how we talk to each other, but then at the same time, at a more community level, at a government level, tingnan din natin kung ano yung maitutulong natin din sa gobyerno para mapalesen yung mga epektong ito. Paano ba natin gagawin na hindi na magiging kalamidad pag may malakas na bagyo na darating sa atin? So yun siguro yung hamon ko sa ating lahat. Magtulungan tayo.
kalikasan na ang gumanti, walang sino man ang makakapagsabi sa laki ng pinsalang idudulot nito. Ayon na rin kay Dr. Gemma, mahalagang matuto tayo sa mga nagdaang kalamidad at matuto rin tayong pangalagaan ang ating kapaligiran. Hanggang sa susunod na pagkilala sa mga katangi-tanging Pilipino, ako po si Carla Lizardo.